Good day mga ka-sports natin dyan. Kahapon nga ay naging mahigpit ang laban ng Creamline Cool Smashers kontra sa Akari Chargers. Akalain nyo sa kauna-unahang pagkakataon, history making ito na kung saan first time nga na natalo ang Creamline Cool Smashers ng Akari Chargers. Marami talagang mga nagulat at isa pa nga dito ay meron talagang mga nasisilip na butas ang mga netizen kung bakit naisahan nga ang nasabi nating Creamline Cool Smashers ng Akari Chargers. Sobrang close naman ang kani-kanilang mga scores, pero kitang-kita naman natin na gustong-gusto rin ipanalo talaga ng Akari Chargers. Well, deserve naman talaga nila yan dahil nanalo sila, pero syempre meron talagang mga kritiko na talagang binabash nga ang Creamline, na sinasabi na laos na raw sila, kesyo matatanda na ang mga players at mukhang last na raw yan na panalo ng Creamline at medyo hindi na raw sila magkakaroon nga ng gintong medalya at maaagawan raw ang kanilang corona ngayong PVL Reinforced Conference. Mukha raw kasing humina na talaga ang mga players dito at pagod na, mabilis raw mapagod ang Creamline players. Aalamin natin ang iba't ibang dahilan kung bakit nga natalo ang kupunan nila Alyssa Valdez. Gayon, malakas pa naman ang Creamline, kayang-kaya pa rin makipagsabayan, pero meron talaga mga players na nagkulang. Sino-sino ito? Alamin ang buong detalye, pero bago ang lahat, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Akari Chargers, first time nga napatiklop ang Creamline Cool Smashers dahil nga kay Anna Mitchen na sobrang lakas. Talagang mas malakas nga ang import ng Akari. Silent lang siya pero talagang bumibira nga sa loob ng court. Hindi masyado nga siya palangiti, pero kitang-kita natin ang kanyang determinasyon na gusto niyang ipanalo ang laban. At kita naman natin na si Courtney Xuan ay okay naman siya kahit papaano dahil 20 plus points naman ang kanyang naipuntos. Gayunpaman talagang medyo nahirapan nga dito ang Creamline Cool Smashers at marami pa nga mga nagsasabi at nang babash na di umano si Tots Carlos ay hindi pa masyado 100% na okay. Lalo na nga ang mga middle blocker, middle attacker nga ng Creamline Cool Smashers ay nababash nga ngayon dahil nga hindi nagkaroon ng double digits. Isa pa nga dito ang mga spikers nga ng CCS na kung saan ay medyo naoolats lang, maliban lang kay Alyssa Valdez at kay Courtney Xuan na talagang nakikipagpukpukan. Well, pag-uusapan natin ngayon kung bakit natalo nga ng Akari Chargers ang defending champion na Creamline Cool Smashers. Gayon, ang mga players naman dito ay sila-sila pa rin naman. Actually, wala nga ngayon si Ivy Lacsina pero natalo nga nila ang Creamline. Unahin na nga natin dito kay Tots Carlos. Marami nga nagsasabi na hindi pa ganoon ka-solid ang mga spike nga ni Tots Carlos, kung saan nga naka-12 puntos lamang siya. Sana raw ay si Michelle Gumabaw na lang ang pinasok dahil mas malakas daw itong si Michelle Gumabaw sa kasalukuyan, dahil kilala naman natin si Michelle na magaling siya sa blocking at magaling rin siya makipagbrasuhan sa loob ng court. Doon nga raw sila nagkulang kay Tots Carlos na kung saan sa loob ng 5th set ay naka-12 puntos lang nga itong si Kaloy. At syempre hindi rin dito mawawala ang kanilang error. Dito talaga sila madalas nga nadali kumpara nga sa Akari Chargers na hindi masyado ma-error. Marami kasi mga nakakasilip na mga netizen na talagang sinasabihan nga nila na sobrang dami talagang mga services error ng Creamline Cool Smashers. Halos karamihan ng mga players dito nga sa CCS ay nagkaroon nga ng error sa kanilang services. At hindi lang yan, kahit nga ang mga simpleng drop ball ay hindi rin masyado nahahabol ng CCS. Mukhang mabibigat nga ang katawan ng Creamline ng panahon na nakalaban nila ang Akari kahapon. Pero nakasentro talaga or nakatutok nga sa kanilang setter na si Kyle Negrito ang paninisi ng karamihan kung bakit natalo nga ang Creamline Cool Smashers. Anya kasi sabi ng karamihan, itong ang si Kyle Negrito ay sobrang tsaka raw ng kanyang mga pagkakaset. Kung hindi raw dikit sa net, sobrang layo naman at pa-outside na. At si Tots Carlos nga ay sinisisi
kahit sabihin natin na best setter na ito at meron na siyang award na final MVP, siya pa rin nga ang sinisisi ng karamihan ng mga netizen. Kahit mga fans ng CCS ay nakikita nga nila na hindi raw maganda talaga ang mga pagkakaset nga ni Kyle Negrito. Isa yan sa mga dahilan. Isa pa sa mga nasisisi nga ng mga netizen ngayon, walang iba kundi ang baguhan ngang players ng Creamline Cool Smashers, ang ating middle blocker, middle attacker na si Michelle Gamit, kung saan sa second set pa lamang ay kayang-kaya na sanang patiklopin nila ang Akari Chargers, pero ito ngang si Gamit ay nag-service error na naman. Grabe rin itong si Gamit. Nakipagpukpukan naman siya at naka 7 puntos naman siya sa loob ng 5th set, pero hindi ito sasapat 7 puntos na ito para maipanalo nga nila ang laban. Sobrang kaunti lang talaga ang naiambag ni Michelle Gamit at sobrang dami pa talagang na-commit na error nga ni Michelle Gamit. Isa nga yan sa mga sinisisi si Kyle Negrito na pangit nga ang kanyang mga pagkakaset. At ito nga si Gamit na ma-error nga sobra. So yan na nga mga ka-sports natin dyan. Ipinasilip ko na nga sa inyo ang mga hinaing nga ng mga fans ng CCS at ng ibang netizen na kung saan yun raw ang rason kung bakit natalo ang Creamline Cool Smashers. Si Michelle Gamit na ma-error at ito ngang si Kyle Negrito na pangit raw ang pagkakaset. Pero syempre babawi yan sa next game. Alam natin na may ibubuga pa ang Creamline. Yun muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.